Kaya again, discipline is compassion to your future self. Bahala na si Batman. Pero sino ba si Batman? Pinag-iisipan ko yung statement na yun maigi eh. Typical na expression sa ating mga Pinoyan, lalo dun sa mga oras na hindi tayo sigurado o yung mga oras na medyo na pasubo tayo sa gulo. Para bang nagiging simbolismo si Batman bilang tagasalba. Pero sabi ko, sa expression na to, kung pag-iisipan nating maigi, sino ba talaga si Batman? Ako habang nire-reflect ko siya, pinag-iisipan ko siya, at tingin ko, alam nyo kung sino si Batman? Yung future na ikaw. Yun si Batman. Bahala na si Batman. Kasi sino bang sasalo ng sitwasyon mo? Ikaw pa rin, pero yung future na ikaw. If that makes sense. Tuwing may problema at hindi ka sigurado, act on it now or you delay it further. So pwede mong sabihing mamaya na, pero hindi naman basta mawawala yung problema pag sinabihan mo ng mamaya na. Pwede kang humingi ng tulong, pero ikaw pa rin yung paghingi ng tulong, ikaw pa rin yung may action doon. Walang ibang sasalba sa sarili mo, kundi ikaw. Kaya importante nating maintindihan na lahat ng pinagpapaliban natin, lahat ng bigat na naiipon kasi hindi natin binubuhat ngayon, papasanin yan lahat nung future self mo. Nang ikaw pa rin, pero yung ikaw nasa hinaharap. Pwede mo ring isipin na ibang tao yung future self mo. Isang taong hindi mo kilala. Isang taong pwedeng mahalin ka o isang taong pwedeng kamuhian ka niya. Kaya alam nyo, isa to sa reflections ko ngayong week. Discipline is compassion. Now, compassion to whom? Compassion to your future self. Alam mo yun? So yung disiplina, pagiging sensitibo doon sa hirap ng future na ikaw. Kasi habang hindi mo ginagampanan yung mga dapat mong gampanan sa kasalukuyan, para yung utang na babayaran ng future na ikaw. Kaya again, discipline is compassion to your future self. Kung ang pagpapabaya ay pag-utang sa kinabukasan, ang disiplina naman ay investment mo para sa future self mo. Discipline is compassion to your future self. Kaya your future self will either love you or hate you. Ako, kaya rin na iisip ko to recently, no? Medyo emotional ako. Kasi recently nakapasa na ako dun sa defense ko sa PhD. Alam nyo, hindi ko naiisip yung yung prestige, hindi ko naiisip na mataas na ako. Wala ako doon. Nung nakapasa ako sa PhD, nung mga sumunod na araw, ang mas naalala ko yung maliit na ako dati. Yung batang ako na mga 10 years old lang, mga malinaw yung memories ko na naglalakad ako, butas yung sapatos ko. Hindi ako nagjo-joke, no? Kasi medyo may kahirapan din yung background namin. May time din na sa maliit na private school ako pinag-aral, tapos madalas nasisigawan ako ng registrar kasi karaniwan promissory note yung kailangan naming ibigay. Yun yung batang takot na nagpapatuloy lang, no? Yung ako dati na hindi sigurado talaga, pero tuloy lang. May pagkakataon ng bata ako, parang hindi ko naiintindihan yung mundo. Hindi ako pinakamagaling sa school dati, pero ginagawa ko lang yung kaya ko. Naisip ko nung nagre-reflect ako, kung may time machine ako, ang gagawin ko babalikan ko yung sarili ko, tapos yayakapin ko yung sarili ko. Parang gusto ko lang magpasalamat dun sa maliit na batang ako na buti hindi siya sumuko. Marami pagkakataon ng mga gusto mo nang sumuko kasi di mo alam yung hinaharap talaga. Parang nawawalan ka ng pag-asa. Alam mo yun, parang gusto kong bumalik para yakapin lang siya. Yung maliit, yung batang ako. Kaya walang susuko. Mahirap man, pero tuloy nyo lang. Always really choose faith and kumilos nang aayon sa katotohanan. Maraming pagkakataon parang unfair, no? Pag kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, parang ang unfair ng buhay. Parang ako ginagawa ko yung tama, sumusunod ako sa tama, pero parang hindi ako umuunlad. Pero lahat tayo may panahon ng pag-unlad. Lahat tayo may panahon ng pag-angat. Kaya yun yung naiisip ko, no? Kasi maraming pagkakataon na gusto ko nang sumuko noon. Literal, nakaplano na yung pagsuko nung panahon dati. Kaya walang susuko. Huwag kang susuko. Kung may time machine lang yung future na ikaw na successful na, gusto ko ring yakapin nun.
Gusto ko yung yakapin nun. Sigurado ako, yan yung nararamdaman ko ngayon. Gusto kong encourage nun, gusto kong pasalamatan nun. Kung mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang susuko. Really, choose faith and aim upwards. Tuloy-tuloy lang. Have your aim. And keep moving forward. Padayon.